Isang mapagpalang umaga muli, araw ng Lunes. Salamat sa Diyos na tayo po ay dinagdagan niya ng another dagdag na buhay. And I hope and I pray na lahat tayo ay malusog, lalong-lalong na tayong lahat na mga residente dito sa Little Baguio. At alam niyo naman siguro na mayroon na naman tayong insidente ng COVID. And as I see it, ay hindi natin maiiwasan. Dahil nandito tayo sa pandemya, from time to time, ay makakarinig tayo at makakaranas tayo na mayroong mga tao na mai-infect dito po sa ating bayan. At palagay ko yan ay magiging normal na yan no? Pero sana dalangin natin na hindi tayo at wala tayo dito sa Little Baguio. Pero lahat po tayo ay prone. Kumbaga, hindi natin masigurado na hindi tayo mai-infect. Pero manalangin natin na hindi nga, protektahan tayo, ingatan tayo ng ating Panginoon. Okay? Muli, this is Pastor Cyril Ganancia, ang inyong abang lingkod. Maghahandog ng pananalangin uli para po sa atin dito sa bayan natin at sa probinsya natin. Of course, focus talaga natin ang ating mga pamilya dahil hangad natin na ang ating pamilya will be secure. At ang security natin lagi ay nasa Panginoon. Alam naman ninyo siguro yung background ng tao. Siya'y nagtatrabaho sa Angeles, sa Casino. Doon nakuha dahil may mga na-infect. At totoo po yun. May kausap ka akong mga galing ibang bansa. Grabe ang kanilang naranasan dahil may dalawa akong membro na seaman. Opo. Kahit na negatibo sila doon, kahit saan sila magpunta. Pero grabe, sabi ni Pastor, ang flight, siguro mga sa 2 buwan kaming, sabi may flight na, pupunta kami ng airport, postpone, mapunta kami sa hotel, ganyan. Tapos kahit saan kami magpunta, kaya kailangan may papeles ka, kaya kailangan nandyan, dala-dala mo. Kaya sabi niya, pambihira, binubuk kami, hindi mapasi-facilitate. Pagdating ng Manila, quarantine uli. Grabe. Pagkatapos, punta nga ng probinsya, quarantine ka uli. Tapos tinatanong ko, sabi ko, so ilang buwan bago ka nakauwi, Pastor? 4 na buwan. Grabe, sabi ko. To facilitate all 4 na buwan po. Pagdating pa dito sa barangay o ulit na naman kahit nagpakita ka ng papeles mo, wala kang sakit, duda pa rin. Sige, quarantine uli ng another 14 days. Kasama pamilya ko, wala labas-labas. Ganon. Pastor, kaya kahirap. Tapos walang katiyakan kung ikay makabalik sa ibang bansa ulit. Wala pa. Tama. Kaya grabe, sabi niya. Anyway, nalampasan naman lahat. Pero ang isang napakalungkot, yung kasi nakatira doon sa bandang Kapas. Sabi niya, Pastor, meron mo dito sa barangay, dahil gusto nilang ma-check, pumunta yung ambulansya. Pumunta yung ambulansya, tiningnan ng papeles ko, ang advice sa akin,
quarantine lang sa bahay, walang labas-labas. Although nakita na nila everything is negative, okay, walang sakit, ganyan, pero ganun pa man. Lo and behold, pambihira, ang balita sa buong barangay, may dumating, may COVID. Grabe talaga yung espiritu ng mga tao dito sa paligid. Oo. Pag abroad ka, agad ang mindset ng tao, may COVID ka. Sabi ko, ganun talaga. Ang matindi, yung nag-check sa akin na barangay officials or yung parang doktor, parang yung parang nagsispread na, may dumating, may COVID. Nako. Kaya talagang kahirap, pastor, dito sa Pilipinas din, ang ugali ng mga Pilipino. Instead na ikay aasa na magtutulungan, kaya kung minsan yung mga iba, kahit na may sakit, hindi na magsabi. Kasi kasalanan din kung minsan ng mga opisyalis. Di ba nila protektahan yung kanilang residente? Sabi ko, ganun talaga eh. Alam mo naman dito sa Pilipinas, puro lahat, chismis dito, chismis doon. Speculation dito, speculation doon. Sabi ko nga, we heal as one. Yan ang sabi ng bansa natin, ng we heal as one. Pag mayroong nagkasakit, barangay must be closed. Barangay must be quarantine. Kumbaga, katulad yung ginawa doon sa Santo Cristo. Okay. Pero paano pag na-heal? Usually, ang nangyayari ay, sabi ko nga, kung we heal as one, dapat the barangay should pray also, the neighbor should pray also. Kaya sabi ko, ang problema sa mga Pilipino, pag good time, sama-sama tayo. Pag bad time, bahala ka sa buhay mo. Kaya, na-share ko sa inyo yung excellent spirit. Although 2 days akong wala dahil maaga ako may mga appointment. Bukas mayroon na naman akong appointment, maaga pa. But you know what? If we really want to be showing a spirit of a good neighbor, sabi ko nga nung nakaraan, anong gagawin mo pag ang neighbor mo ay sinundo ng ambulansya kasama ng pamilya, ika-quarantine sila, ang isa ay dadalhin sa ospital, anong gagawin? Lagi kong sinasabi at tinuro ko sa mga membro ko nung Sunday, you need to sign up. Sign kayo, huwag niyong i-close ang inyong pintuan at bintana. I-open nyo. Tapos, masdanin nyo sila. They were very sick. They were very lonely. Pupunta sila sa lugar na kung sila lang mag-isa. Walang tutulong. Anong gagawin natin? You need to sign. Ikay magsasign. Sabi ko sa mga membro, mag-sign kayo na you will be praying for them. Sympathize with them. Show care for them. Show love for them. Bakit? Kasi yun dapat ang tamang spirit sa panahon na ito. Damayan tayo. Padaman natin na mahal natin ang kapwa natin. Rather than ang gagawin natin, pantirihan natin. Karamihan, ganun eh. Dumating dito, ang pinakaunang nagka-COVID, ang anak, pumunta rito sa akin kasi nag-i-inquire sa school ko. Apo ng naunang na-COVID dito sa Concepcion. Tapos, kinamusta ko, kamusta nanay mo? Yun, ang nanay ko po ay parang ayaw lumabas. Although negatibo na sa COVID, pag nakita siya na makakilala niya, iniiwasan siya para siyang may kitong. Tapos, tatalikod, tapos mag-usap-usap. Ginusto ba ng tao magkasakit? Hindi naman eh. Ano kaya kung mangyayari sa iyo, ikaw ang magka-COVID? Ganon yung pangyayari.
nangyayari sa atin, although sabi nila ang Pilipino, ang relationship maganda, very hospitable, pero mayroon ding karamihan ang ugali, negatibo rin Kaya sabi ko sa mga membro, tatandaan nyo to. Pinapanalangin natin, walang magka-COVID sa atin. Pero, pag mayroon, we will sympathize with that person. Ako, hindi ako matatakot bibisitahin at pupuntahan. Pupuntahan ko sa ospital ba? Membro ko At yun dapat ipakita natin, ipadama natin sa pamilya na hindi sila nag-iisa, nandyan ka na tumutulong. Hopefully wala, sabi ko. Wala. Pero nais kong i-practice natin na tayong mga mananampalataya, tayong mayroong malasakit. We love, we sympathize those people, and we care. Dapat makita nila yan. Rather than pag-usap-usapan, rather than i-degrade mo, rather than pandarihan mo. Bakit po? You are just showing a bad spirit. At yan po ay napaka-importante sa panahon na ito. Marami po na mga nagkakasakit at hindi pa po tapos. Parami ng parami pa nga Hindi pa tapos ang laban. Kaya we need to really be under our knees. We need to really keep on praying to the Lord. Opo, lalong-lalo na yung mga mga members natin sa family that they will go to their work, lalong-lalo na sa mga offices. Marami din ho dyan ang nagkakasakit. So, we need to be praying. May isang membro ako na ang kanyang mahal, sabi ko sa inyo, may mahal ako sa buhay na nagtatrabaho, frontliner sa San Lazaro Hospital. Lo and behold, hindi sinabi ng pamangkin namin, ito na lang nakatapos siya. Yung pala, siya din na-infect kasi yung pong trabaho niya talaga. Nag-take good care ng mga pasyente na mayroong COVID-19. Pangalan niya, Ellen Grace Balinas. Nagka-COVID din pala siya. Hindi niya lang sinabi. Yung Dr. Tikats na akin ding asawa ng membro ko sa Amerika ay nagtatrabaho din sa hospital na may COVID. At sabi niya, may isa kaming kasamang na-infect na. Pero please continually pray for me na hindi ako mahawaan. At so far, hindi pa naman. Pero alam nyo, ang panalangin talaga kailangan natin gawin. Kailangan ho yan. Ang pagkikare sa isa't isa sa panahong ito, napakahalaga. Kaya dapat i-practice an excellent spirit. Like Daniel. Basahin ko po ito sa inyo before I will pray. Ang sabi dyan, Daniel chapter 6. Ang sabi dyan, then Daniel was prepared above the presidents and princes because an excellent spirit was in him. And the king thought to set him over the whole realm. His excellent spirit, sabi ko nga sa inyo, dalawa ang meaning. Ang isa talagang ang kalooban, ang ugali ay talagang napakaganda. Kaya tinatawag na mayroong taong mayroong mabuting kalooban. And that was the characteristic na kung saan inilagay siya as one of the head. Now, mayroong another meaning, hindi lang mabuting kalooban. Yung sinabing excellent spirit is he possesses, another meaning niya po, he possesses the Spirit of God. Ibig sabihin, siya yung tao na pagkitaan na mayroon siyang the Spirit of God was in him, he possessed. In Daniel chapter 5
5, verse number 14, si Daniel was summoned to face the king kasi namumblema yung ari na mayroon siyang dream, hindi niya maunawaan. At ito'y walang iba kundi si King Nebuchadnezzar. Karang sabi dito, ang tatay si King Nebuchadnezzar. At ang anak si Belshazzar, King Belshazzar, anak ni King Nebuchadnezzar, has a dream at pinatawag si Daniel. At ang sabi niya nung si Daniel nakaharap na sa kanya, I have even heard of thee, that the Spirit of God is in thee, and that the light and understanding and excellent wisdom found in thee. Ayan. All the magician was summoned, and they were asked for interpretation of his dream. No one can interpret. So sa final thing ay si Daniel ang pinatawag. Parang sabi, narinig ko, sabi ng king, si King Belshazzar, anak ni King Nebuchadnezzar, na kung saan si King Nebuchadnezzar naglingkod din si Daniel doon. At si Daniel din ang number 1 na taga-interpret ng dream. Parang sabi ni King Belshazzar, I have heard an excellent spirit was in thee, because the spirit of the gods was in thee, and you have wisdom and understanding of interpretation. Okay? So an excellent spirit is talking about a man of great wisdom, a man who possesses the Spirit of the living God. Ayun. Because nire-reveal sa kanya ang mga interpretations of those dreams na ang karaniwang tao could not interpret. In fact, sa umpisa talaga ng Book of Daniel, ito po ang dahilan kaya siya ay inilagay as an interpreter of the dream, because kinakasihan siya ng Espiritu ng Diyos. Anong sabi diyan dito sa unang hari, si King Belteshazzar, okay? My dream, si King Belteshazzar, the king answered and said, O Daniel, whose name was Belshazzar, okay? Sabi ng hari, art thou able, yun yan, art thou able to interpret the dream which I have seen and show the interpretation thereof? Okay? Ito sa time ni King Nebuchadnezzar. And Daniel answered in the presence of the king and said, the secret which the king has dreamed or demanded cannot be interpreted by the wise men, the astrologers, the magicians, the soothsayers. Show unto thee. Hindi nila magawa yan. But there is a God in heaven that revealeth secret, and maketh known to the king Nebuchadnezzar what shall be in the last days, thy dream and the vision of the head upon thy bed are these.
So ginawa po ni Daniel, he was the one that interpret the dream. Kaya po yan, siya ay nailagay doon sa mataas na katungkulan. Well, the very reason is that the Spirit of the living God possesses resting in Daniel's life. Kaya yan po ang another interpretation ng the Spirit of that an excellent spirit was in him, because the Spirit of the gods is in thee, and the light and the understanding and excellent wisdom is found in him. Ito po ay mahalaga. Kung nais ng isang lingkod ng Diyos, nakakasihan siya ng banal na Espiritu, mahalaga na siya ay continually be closer to God. Yan po'y trabaho namin. Dahil kung hindi po kami magiging consistent, kaya nga doon sinabing praying always. Ang lingkod ng Diyos must be, sabi nga nila, babad ka dapat sa presensya ng Diyos. Babad ka dapat sa salita ng Diyos. Araw-araw ikaw dapat ay nasa kapangyarihan ng Panginoon upang Kanyang ipakita, i-lead sa iyo ang mga dapat mong ituro, ibahagi sa mga tao. So, an excellent spirit is also a spirit that will give wisdom and understanding. Yan po ay napaka-importante sa mga lingkod ng Diyos, na hindi sarili ang iiral, kundi ang kapangyarihan ng Panginoon. That happened to Daniel, and he was able to help those difficult situations, those difficult times. Nandun ang lingkod ng Diyos, tumutulong upang maipaliwanag, maipakita at maipaabot sa tao kung ano ang hangad, ano ang nais ng Diyos kanilang malaman at kanilang maintindihan at mapasabi sa kanila. Kung mayroong mang babala, may mapasabi. Kaya you'll see that the servant of God, the pastor, sometimes will tell you kung ano ang mga caution, ano ang mga dapat gawin, ano ang mga dapat behaviors, because po, yun po talagang trabaho namin. Kaya, sabi ko sa aming church, every time I will preach a message, tingnan ho ninyo in the scripture at ano ang mga gustong ituro ni God sa atin para lalo tayong magiging tao na ang pananaw ay optimistic sa mga sitwasyon, na hindi tayo mag-possess ng ugaling pangit kahit na may pandemya. Ang mundo was so rattled, was so staggered with the situation. Sabi ko nga sa mga naka-abroad na stranded, huwag kayong mag-alala. God can supply all your needs. Kailangan lang budgetin nyo kung ano mayroon kayo right now. Hindi pa tsak kung hanggang kailan. Kagabi kausap ko yung isang naka-abroad. Ang sabi niya sa aking pastor, aking tinitingnan, baka hanggang 1 taon ito. Hanggang next year na ito. Sabi ko may possibilities na gano'n. Kasi ano na tayo ngayon? July. Pero hindi pa
Although bababa ang mga casualties, pero ang mga infections, parami pa. July na tayo. Nung inopen ng MGCQ, biglang dumami ang nahawaan. Kaya, tuloy-tuloy yan. Hindi naman pwedeng ibalik. Kasi pag ibinalik mo dito sa talagang walang trabaho, close lahat, magrereklamo yung mga tao. So sabi ko, pagtitiisan na lang talaga natin ito. Gusto ng mga tao magtrabaho, pero ang infection ay nandyan. Kaya hindi pa natin check kung kailan tumatigil. We are praying. Pero nasa kamay ng Diyos. Kaya tuloy-tuloy lang tayo sa pananalangin. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagsumamo sa Panginoon. At patuloy na manangan sa Kanyang pangako. Heavenly Father, Lord, ngayong umaga muli, aking dinadala sa inyo ang lahat ng mga residente dito sa Little Baguio. Ang lahat ng pamilya po namin kailangan patuloy ng inyong pagkalinga at pag-iingat. Lahat ng tao, we don't want na kami po ay mahawaan ng COVID-19. But still, ang mga insidente ay hindi namin maiwasan. Pasalamat kami sa mga linggo na wala kaming incident sa COVID-19. But today again, or nung Saturday, ay nagkaroon uli kami. Totoo o Diyos, kami nagpapasalamat sa aming mga LGU, sa aming mga frontliners na maagap na kumikilos upang kaagad-agad ay ma-isolate, kaagad-agad maagapan, kaagad-agad makuha yung mga person of interest. At sila po ay mailagay sa facilities na kung saan sila doon ay i-treat at sila doon po ay isolate para po maobserbahan. Upang wala na pong mahawak at ma-trace ang mga tao na kanilang nakasalamuha at ma-test din, Panginoon. Our prayer na sana maging negatibo. Pero Panginoon, alam po namin na ito ay hindi maiwasan. Habang may pandemya, from time to time, we will see some places that will be locked down dahil po mayroon silang incident of COVID. Lord, we pray na sana po dito sa Little Baguio ay walang mangyari. Because that is my heart's desire. That is my prayer. Itong aming lugar, kailanman ay hindi mapasukan ng COVID-19. But kung mayroon man, Panginoon, we ought to be prepared. We ought to be ready. At nais kong sana maipakita namin ang tamang spirit, tamang attitude. Kahit na wala man dito sa amin, but Lord, we sympathize those who get sick. Those who become a victim. O Diyos, hinihiling namin na nawa hindi maging severe, ma-impact man, Panginoon, sana po ay walang casualties, walang mamamatay, kundi Panginoon makarecover kaagad. At patuloy namin dinudulog ang aming residente dito sa Little Baguio, Panginoon, na ingatan po ninyo. Walang ma-infect sa amin. Wala pong mahawaang anak, wala pong mahawaang senior citizen. Hindi po mahawaan ang mga parts of the families or members of the families that are working
saan man sila nandoon sa mga offices. O God, hinihiling namin ang inyong pagkalinga pa rin sa aming lahat. Tulungan ninyo ang aming kalusugan, na ito, Panginoon, ay aming maingatan, ang aming immune system ay magiging malakas. Gamitin mo yung mga exercises, ang mga food na tinitake ng bawat isa na magiging daan upang kami ay magiging strong, healthy. At patuloy kong hinihiling ang inyong shielding hand to its families, na kung saan hindi kami ma-penetrate, Panginoon. Protektahan mo kami from any evil, any sickness, any virus. And Lord, we pray that you continually open the windows of heaven, open and pour out our daily needs. Lord, you will be our shield and our towers that can sustain us. Although ang economy namin ay dahan-dahang pabalik, but talagang napakahirap. Businesses are slow. Some are closed. At Lord, hinihiling namin na kayo pa rin ang siyang manguna. Nawa ang mga tao hindi makalimot lumapit sa inyo at humingi ng inyong pabor, dahil ito'y mga pasaala-ala mo na sa amin na kahit gaano ka busy, you are always in control. Ang kalusugan ng aming mga pangangatawan, kalusugan ng katawan ng tatay, ni lolo, ni lola, kalusugan ng pangangatawan ni nanay, ng aming mga anak, ay pangunahan po ninyo sa araw na ito. Patnubayan niyo kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay, kahit nasa ibang lugar. Patnubayan niyo at gabayin ninyo. Asahan namin, O Diyos, na sa araw na ito, ang inyong divine preservation, ang inyong divine protection for our health, for the provisions, and Lord, for our endeavors. Pangunahan po ninyo at maspasan ninyo. We will entrust you everything because we know that our security, our safety is always in your hands. Gabayin niyo kaming lahat at kayo po maluwalhati. Patnubayan niyo kami that we can do our work today with your protection and preservation. Kiniklaim namin ito, O our dear God, na inyong gagawin para sa aming lahat at para sa aming pamilya. Ilayo niyo kami sa mga disgrasya, sa mga kapahamakan as we travel, at i-bless niyo, Panginoon, ang lahat ng gawa namin. For this all I pray in Jesus' name. Amen and amen.